Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo magpurit magpasalamat sa Diyos. Ating itaas ang ating mga intensyon, ang ating mga panalangin. At upang tayo lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamuhay at pagdalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang namuhay bilang tagapangaral ng maasahang katotohanan mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ikalimang araw noon ng ika-4 na buwan ng ikalimang taon pagkatapon kay Haring Joaquin, ako na saserdote at anak ni Buzi ay nasa Kaldeya sa baybayin ng ilog Kebar nang kausapin ng Panginoon. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hanging nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang na tanso. Sa sentro ng bagyong ito, may 4 na nilalang na buhay na anyong tao. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha, ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Parang ragasan ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. At mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ang paglipad, ang 4 na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan,
Naroon ang tila tronong yari sa sapiro at may nakaupong animoy tao. Mula sa baywang nito, pataas at may ningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw, na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kaningningan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukbo noong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe lahat ng pangulo, babae't lalaki mga kabataan, matatandang tao at kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng poon lahat ay magpuri, ang kanyang pangalay pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa 3 araw, at sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating 2. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Kaya din po sa mga nakasubaybay sa atin through live streaming, magandang umaga po. Tungkulin po ng mga Hudiyo na sila ay magbayad ng buwis sa templo sa loob ng 1 taon pag sila ay dumating na, umakyat na sa 20 taong edad. Kaya nga sila ay parati magbabayad ng buwis sapagkat ang nakasasakop sa Jerusalem ay ang Imperyo Romano. Kaya sila bilang dayuhan para sa imperyo, sila dapat ay magbabayad ng buwis. Pero bakit tinanong si Jesus kung magbabayad siya ng buwis sa templo? Sapagkat marahil nakikinig ng mga nagtanong na ito, lalo higit sa bahagi ng mga
ng mga eskriba at mga pariseyo na parating sinasabi ng Panginoon siya ang anak ng Diyos. Kaya nga siguro iniisip nila kung ito'y anak ng Diyos, dapat ba itong magbayad ng buwis? Dahil ang templo para sa kanila ang tirahan o tahanan ng Diyos. Dahil sa kanila namang batas, kapag ikaw ay kasama sa sambahayan, ikaw ay hindi magbabayad ng buwis. Pero doon ipinakita ni Jesus yung isang katotohanan na siya, bagamat nagpapahayag ng pagiging anak ng Diyos, ay may tungkulin pa rin na sumunod sa mga ipinag-uutos ng batas ng pamahalaan. Kaya nga sabi ni Jesus kay Pedro, pumunta ka sa lawa, makakahuli ka ng isda, ibuka mo ang bibig, may pila kang makikita, yun ang iyong ibayad. Sabi po ng mga dalawbhasa, dramatic itong pagkakapahayag na ito ng Panginoon. Maaring hindi talaga ganun ang nangyari kung hindi ang nais ipakahulugan ni Jesus, bumalik ka sa lawa, maghanap buhay ka, at kung anong iyong pagkakakitaan, yun ang ibayad mo sa ating buwis. Sapagkat ang pagbabayad po ng buwis, ang halaga nito ay parang yung iyong sasahudi ng 2 araw. Kaya hindi mahirap unawain na ang ipinagagawa ni Jesus kay Pedro, bumalik ka sa iyong hanap buhay bilang mahing isda at ibayad mo para sa ating 2 iyong kikitain. Dito lang nagpapakita po ang isang katotohanan, maging si Jesus sumusunod din sa batas, hindi lamang sa mga alituntunin ng kanyang ama, kung hindi gayon din sa ipinatutupad ng batas ng pamahalaan. Ito dapat ang isang Kristiyano. Ito dapat ang isang nagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos. Hindi nalilimutan yung kanyang pagsunod at pag-ibig sa mga patakaran, sa mga batas na ating sinusundan. So hindi pwedeng paghiwalayin yung ating buhay bilang anak ng Diyos at yung ating bilang mamamayan. May kanya-kanya tayong tungkulin. Hindi pwedeng ako'y taga-simbahan, hindi ako susunod ng batas. Hindi pwedeng sabihin ako ay nasa pamahalaan, hindi ako susunod sa simbahan. Pinag-uugnay ang dalawa para mas lalong maging maganda ang takbo ng buhay ng isang tao. Parang sa ating sarili, hindi pwedeng paghiwalayin yung pagiging tao at ang pagiging Kristiyano. Parating magkaugnay sa anumang larangan. Kaya nga kapag ikaw ay lumalaki, kapag ikaw ay nagkakaedad, iyong dinedevelop ang iyong pagiging tao, and at the same time, ang iyong pagiging Kristiyano. Yun parati ang sinasabi po namin sa mga binibinyagan na palalakihin ng mga bata, hindi lamang bilang isang mabuting Kristiyano, kung hindi mabuting tao. Kaya para maging mabuting tao, tinuturuan ng mabuting asal. At sa kanyang pagkakaroon ng mabuting asal, tinuturuan din siyang magdasal para siya mapalapit sa ating Panginoong Diyos. So ito tayo bilang tao. Tayo mamamayan ng mundo, tayo ay mamamayan ng pamahalaan, pero tayo mamamayan din ng kaharian ng langit. At yung ating pagiging mamamayan ng kaharian ng langit, yun dapat ang magdala sa atin, mag-akay sa atin, magpaalaala sa atin ng magandang paraan ng pamumuhay bilang mamamayan ng mundong ito. Nang sa ganon, pagdating ng araw na tayo lumisa na sa mundong ito na ating kinabibilangan, marating natin ang tunay nating tahanan na sinasabi ni Jesus na inihahanda niya sa atin sa kaharian ng ating Ama sa langit. Kaya dito pa man, pakita na natin ang kasunuran sa mga batas, alituntunin na ating sinusundan. At nawa ang batas ng Diyos ang maging gabay natin upang mas lalo natin mahalin ang anumang patakaran ng buhay dito sa lupa na magdadala sa atin sa buhay sa kabila. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sa ating kahinaan at pangailangan, dumulog tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran, sapagkat Siya ang pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan sa sandaigdigan. Ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, saan mang dako ng daigdig,
naway walang takot na magpahayag ng pinahahalagahang katarungan at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao naway makabahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay ng daigdig at mga organisasyong sibiko at estado, naway makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mamamayan naway magkaroon ng malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging mga daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming Aming panalangin. panalangin. Ang mga yumao naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. panalangin. Ama ng awa, dapat na gamitin ang lahat ng talento sa lupa para sa pagsulong ng paghahari ng iyong katarungan, kapayapaan at pagkakapatiran ng iyong bayan. Sa pamamagitan ay bukas loob na pagsuporta, naway maging instrumento kami ng pagtatag ng iyong kaharian dito sa lupa. Kaya aming hiling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakanabangan at buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, mga inihahain naming panalangin, ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahaing ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtangkilik ng kagandahang loob mo, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at maging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang talang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ngayong banal ang mga kaloob na ito, pangpara sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol ni Santo Domingo, ni San Fernando at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo na po ang lahat. Bilang nagkakaisa mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo,
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kabiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pininanabikan, ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya tuwang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa mainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ka sa amin, maawa ka sa amin. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahalang lakas na dulot ng pagiging mong banal, ngayong ginugunita Santo Domingo ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan, na napanariwa at napamunga sa kaniyang pangangaral, at naway matulungan ang kaniyang pagdarasal sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat at tinatawagan dito sa unahan ang may kaarawan anniversary ng kasal pupunta na ibang bansa at kukuha ng pagsusulit. Kasama na rin po ang mga religious articles na pabibindisyonan at para sa panalangin. Salamat po. Ama naming pagmahal sa iyo, nagumulang lahat ang mabuting bagay, hinihiling namin basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwan ng kaarawan, anibersaryo ng kasal at sa iba't ibang pagdiriwang at pangailangan. Pagkalooban sila mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay, kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kalanggaway at halikain upang iti matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kalangkan at mga mahal sa buhay, higit sa lahat, patagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa, pag-alabin sa pag-ibig. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran din ng Diyos ang pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang ito maging gabay sa pagtaak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin nagdiwang ng karat anniversary ng kasal. Salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.